tumawid dito, nakakamatay. Yan ang yan ang babala. Pero pag ang sinabi mo, pag tumawid ka dito, papatayin kita. Yan ang banta. Malinaw na banta. Babala o banta? Ayon sa diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang babala ay isang pahayag ng anumang panganib o haba ng panahon niya na ginamit ng Senate Impeachment Court on establishing the authenticity of Vice President Sara's controversial video statement sa pagsasabing the issue niya had long been settled and should have been covered by a stipulation of facts between the parties. Sabi ni Franklin Drilon, my goodness gracious, sayang nga niya ng oras. Litigate. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tuluyan na mga kababayan na nadiin talaga si Sara Duterte. Bakit tanya Mr. Maravillas? Ito yung statement ngayon ni dating NBI Chief Jimmy Santiago. Tuluyan ang nag-backfire yung narrative nilang Oplan Romanov. Sabi po ni ex-NBI Chief Jimmy Santiago, yan niya talaga na Oplan Romanov. Isang banta at threat laban sa mga Marcoses, hindi niya laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Santiago. O di ba? Na-validate mga kababayan lalo. Bumira nga niya Mr. Maravillas. Kasi ang katotohanan, recorded po yung pagbabanta ni Baste. Kaya tama yung sinabi ni Ping Lacson. Bakit niya hindi nakasama doon sa investigation? To reinforce the threat from the Vice President, yung banta laban sa ating Pangulo. Dapat kasama pa yon sa naimbestiga ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Doon nagkulang po yung NBI. So yung narrative nila, tuluyan ang nag-backfire, mga kababayan. Bumuelta sa kanila. Kasi nga po, gawa-gawa man lang yung kwento para i-justify yung pagbabanta ni Sara sa ating Pangulong Bongbong kay Lisa at saka kay Martin Romualdez. Kaya gumawa sila ng ganong ori ng kwento. Sabi dito ni Santiago. Santiago was NBI director when Duterte held an online press conference in November 2024 where she supposedly said that she already contacted an individual to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Raneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Should she be killed first? He served as the leader of the Bureau from June 2024 to January 2025. Kaya paliwanag ni Santiago, the term of Land Romanov anya first came from Davao City Mayor Baste Duterte during a forum in Davao in January 2024. Correct. Yung lagi nating nire-replay, i-replay ko ulit sa inyo mga kababayan. Recorded siya. May sugrali. Ito po, malinaw. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Malinaw. Honorable Samuel. Kaya tama itong mga kababayan na sinasabi ni Jimmy Santiago. The former NBI director then noted that he was surprised when blogger Princess Maui brought up the Oplan Romanov during the online press conference as supposedly a threat to Vice President's life.
Gumawa-gawa sila ng kwento, mga kababayan. Kaya nang imbitahan ng NBI, inimbita ni dating Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Loto, itong vlogger na si Princess Maui, yung bakla, hindi po nag-appear. At pati si Sara in-invite, hindi nag-appear. Kasi nga, gawa-gawa nila yon na kwento, mga kababayan. Malinaw, para ma-justify ang mga plano nila na masama laban sa First Family, laban sa ating Pangulong Bongbong. Sabi ni dating NBI Director Santiago, Oplan Romanov Anya was Bastes warning to the President in the First Family. Why did it become BP Saras? It's not BP Saras, Santiago noted in an interview kahapon. Santiago also said that as per the mandate of the NBI, they also investigated the alleged threats to the life of the Vice President. Nag-imbestiga niya kami. But then, what he says is, threats to him remains an allegation. They don't want to cooperate with us, at least give us a tip on who it is, who they think is threatening her life. Sabi po ng dating direktor ng NBI. Santiago said he is willing to testify before the Senate Impeachment Court to share his knowledge regarding the matter. Ewan ko kung ipatawag pa siya kasi ang last witness, mga kababayan, na ipipresent ng prosecution, yung si Sulaika nga, tapos si Captain Belio, drinap na, plus the other 6 witnesses, mga kababayan, kasi yung testimony ng dalawa, idagdag pa si Matibag, more than enough para ipin down si Sara Duterte. Na-establish na po yung guilt ni Sara as far as the prosecution is concerned. Yung ebidensya, yung video, mga kababayan, authenticated at tinanggap na rin. Kahit hindi nila aminin, tinanggap nila, ginamit nila ng defense. The same video na ginamit ng prosecution. So ano pa? At mga kababayan, kitang-kita po sa kanyang nanlilisik na mata na hindi babala kundi banta ang ginawa ni Sara Duterte. Malinaw po ang pagkakaiba, mga kababayan, ng babala kaysa sa banta. Alin dito ang babala? Sabi dito sa report ng GMA. Alin ang banta? Bawal tumawid dito, nakakamatay. Yan ang babala. Pero pag ang sinabi mo, pag tumawid ka dito, papatayin kita. Yan ang banta. Malinaw na banta. Babala o banta? Ayon sa diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang babala ay isang pahayag ng anumang panganib o problema na maaring mangyari. Samantala, ang banta ay ang pagpapahayag ng kagustuhan na magdulot ng anumang pinsala o kapahamakan. Malinaw. Number 1, babala. Ang number 2, banta na malinaw. Pag tumawid ka rito, papatayin kita. Yun ang ginawa ni Sara Duterte na malinaw. Binantaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And hindi kailangan na may epekto doon sa pinagbantaan. Yun ang gustong mangyari. Paniwala sa atin ni Pia Cayetano, dapat may chilling effect. Dapat may epekto kay Marcos. May epekto, walang epekto. In fact, nag-react si PBBM. Ang sabi ng ating Pangulo, ito ay aking papalagan. Di ibig sabihin, nire-recognize niya yung banta. Papalag nga siya ginagamit nilang argumento, pati ng defense, mga kababayan, kasi itong magkapatid, sumali na sa defense, na handa daw na makipag-reconciliation yung ating Pangulo sa interview ni Katunying sa sino man. Yan sabi niya hindi specific, general yon yung reference ng ating Pangulo sa sino man, kasi hindi man pala away yung ating Pangulo. Ginamit yon ng defense at pati ni Pia Cayetano in support sa posisyon ng defense na wala man niya handang magpatawad yung ating Pangulo. Gusto niyang paniwalaan natin na hindi banta kasi wala man niyang chilling effect.
Sabi ng prosecution, may chilling effect, walang chilling effect anya sa pinagbantaan. Ang banta ay banta. Kung ano-ano mga palusot, mga kababayan pinagagawa nila. At sumama sa posisyon ng defense, itong magkapatid, pati si Amy, pati si yung mga DDS senators. O ngayon, si dati Senador Franklin Drilon, question yung haba ng panahon niya na ginamit ng Senate Impeachment Court on establishing the authenticity of Vice President Sara's controversial video statement sa pagsasabing the issue niya had long been settled and should have been covered by a stipulation of facts between the parties. Sabi ni Franklin Drilon, my goodness gracious, sayang niya ng oras. Litigating settled facts, wasting time. Tama si Drilon. Alam na natin, settled facts na yan na talagang nagbanta si Sara. Alam na natin at yun ang totoo. Guilty siya dyan. Sinayangan niya ninyong oras ninyo. He noted that the video had not only been seen by millions of Filipinos but had also been cited and used by Duterte's own camp during the proceedings. In fact, it was cited and used by the respondent, sabi po ni Drilon. Drilon suggested that the impeachment court should have directed both parties to enter into a stipulation of facts to avoid spending valuable time litigating an issue that was no longer in dispute. We should call the parties, the prosecution and defense, to have a stipulation of facts. The former Senate leader explained that while criminal cases require strict procedures to establish the authenticity and chain of custody of evidence, impeachment proceedings operate under a different framework. Correct, mga kababayan. Kaya nga, ginawa ng prosecution, kumpleto na niya kami. Timplado na, yun ang term nila. Kaya hindi na nila kinailangan na i-present pa yung hostile witness. Itong si Zulaika Lopez, drinap na nila, pati si Bello, yung nag-serve ng transfer para kay Zulaika. Alisin na siya doon sa kwan kasi security risk. Gusto nang tumira sa Congress. Nagdala na ng una Sara Duterte. Doon na ginawa ng bahay yung opisina ng kapatid niya. So drinap na. Yung dalawa, dinagdagan pa na 6 pa na supposedly witnesses ng prosecution. Hindi na i-present para mapadali na po. Kasi ano pa man ang itatanong, redundant. Paulit-ulit na lang po. Nakakasawa na. Tayo naman po, alam na natin kasi 1 year na po natin napapanood paulit-ulit na talagang nagbanta si Sara. Authentic yung video. Tama si Drilon. Settled facts. Sabi ni Drilon, the Senate niya could also take judicial notice of the video's authenticity if the parties refuse to stipulate. If it was not admitted, then you say we have taken judicial notice of authenticity. According to Drilon, such a move could have reduced days of hearings and lengthy cross-examination into a matter of minutes. That reduces the 2 days of very intense 10-hour question and answer to maybe 5 minutes. Sabi po ni Drilon. Correct. Anyway, yan po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.